Magandang araw sa lahat ng masugid na nakikinig dito sa inyong programa. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Lalo na sa iyo, Sir Ray at Sir Proy. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Nilo. Nasa 66 na ako ngayon. Medyo mahina na ang tuhod ko. Kaya naman ang libangan ko na lamang sa tuwing mag-isa sa bahay at walang ginagawa ay ang makinig sa inyong YouTube channel. Tinuruan kasi ako ng aking apo na siyang masugid din na tagapakinig nitong programa. Naengganyo rin akong ipadala ang aking kwento upang maisabuhay rin ito na siyang isang karangalan kung mangyari man. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang aking karanasan noon sa aking kabataan. Sa pagkakatanda ko, nasa 19 lamang ako noong taong 1977. Ang karanasan ko palang ibabahagi ay nangyari sa lugar ng Capiz noong minsan ay dumayo kami ron ng aking lolo Victor. Ngunit bago ko simulan ang lahat ay magsisimula muna akong magkwento bago kami pumunta ron. Nakatira kami ng aking lolo Victor sa probinsya ng Guimaras. Anak ako ni Nanay Elsie na siyang ikalawa na nanay niya. Nakapag-asawa si nanay ng taga Guimaras, kaya dinala niya si Lolo Victor sa amin para alagaan at kupkupin. Dalawa lamang silang magkapatid ni Nanay Elsie at Tio Tonyo. Si Tio Tonyo ang panganay at nakapag-asawa siya na taga Capiz. Kaya naman doon na sila nakatira. Si Tio Tonyo lamang ang hindi kasundo ni Lolo Victor. Galit si Tio Tonyo kay Lolo dahil isang albularyo si Lolo Victor at antingero. Iyon kasi ang dahilan kung bakit maagang namatay ang kanilang ina na si Lola Amanda. Sinisi ni Tio Tonyo si Lolo Victor sa pagkamatay ni Lola Amanda kung hindi raw pinili ni Lolo Victor na maging isang antingero at albularyo ay hindi pinatay ng aswang si Lola Amanda. Mas pinili pa raw ni Lolo Victor na sagipin ang iba kesa naman sa asawa nito. Iyon ang dahilan kung bakit simula noon ay kinamuhian na ni Tio Tonyo si Lolo Victor. Sinumpa pa nito na kahit na kailan ay hindi niya ito tatawagin at ituturing na ama. Kaya naman noong nagbinata na si Tio Tonyo ay naglayas ito sa kanilang lugar sa Iloilo. Labis na lungkot ang nadama ni Lolo Victor. Kwento sa akin ni nanay. Si nanay ay walang galit kay Lolo Victor. Nauunawaan daw nito ang trabaho at tungkuling pinili ng kanilang ama. May pagkakataon lang daw talaga na hindi maiiwasan na mangyari katulad ng nangyari kay Lola Amanda. Ako naman kalakbay ay kinahiligan ko na ring sumama kay Lolo Victor sa tuwing may pupuntahan siya para naman gamutin. Pero hindi niya ako sinasama kapag may kakalabanin siyang aswang. Masyado pa raw akong bata para doon. Pero hindi ako tumigil na mangarap na maging isa ring antingero at albularyo balang araw. Hanggang sa naging binata na ako ay palagi na akong sumasama kay Lolo Victor. Noong una ay natakot pa ako kay Nanay Elsie na sabihin sa kanya na gusto kong maging katulad ni Lolo. Pero laking tuwa ko nang maluwag iyong tanggapin ni Nanay Elsie at Tatay Edgar. Suportado naman sila sa gusto kong tulungan si Lolo Victor. Sinigurado naman ako noon ni Lolo Victor kung seryoso ba talaga raw ako na sumunod sa yapak niya at tulungan siyang puksain ang kasamaan sa aming bayan. Tuwang-tuwa naman ako na tumango sa kanya noon at sinagot ang kanyang tanong. Para daw mapatunayan ko na seryoso ako sa gusto kong mangyari, ay sinubok ako ni Lolo Victor. Sinubok niya ako pagdating sa aking pisikal na lakas, espiritual at kabutihang loob. Pinatunayan ko naman yon sa kanya. Tinubog ko ang aking sarili para maging malakas
Mabait at lumakas ang aking pananampalataya sa Diyos. Itinuro din sa akin ni Lolo Victor na maging tapat sa aking tungkulin at binitawang pangako sa kanya. Dahil doon ay araw-araw akong nag-e-ensayo. Nagpapalakas ng aking katawan. Tinuturoan din ako ni Lolo Victor sa pagpapagaling sa may mga sakit na tao, sa mga naengkanto o kaya ay naaswang. Minsan ay sinasama rin niya ako sa pakikipaglaban niya sa mga aswang. Isang araw ng hapong iyon, kakarating ko lang ng bahay mula sa paghuli ng isda. Nang tawagin naman ako ni Lolo Victor na noon ay nakaupo sa aming balkonahe. Lumapit naman ako sa kanya, dala ang isang buslo ng isda. Abay, ang dami ng nahuli mong isda, Apo. Panigurado na matutuwa na naman ang mga magulang at kapatid mo niyan. Konti nga lang ang nahuli ko ngayong araw, Lo. Marami kasing pumalaot ngayon. Ano nga pala ang itinawag niyo po sa akin? Hayaan mo na. At ang mahalaga ay may nahuli ka. Oo nga pala. Muntik ko nang makalimutan kung bakit kita tinawag. Bakit po, Lolo Victor? Ano po ba iyon? May lakad po ba tayo mamaya? Wala naman, Nilo Apo. Ayusin mo muna ang sarili mo at bumalik ka rito pagkatapos. Mag-uusap tayo para sa isang mahalagang bagay. Mabilis naman akong tumango kay Lolo Victor. Pumilos ako para dalhin ang isang buslo ng isda sa kusina at nang ibigay ko yon kay Nanay Elsie. Naligo na rin ako sa balon dahil amoy araw na ako at malansa pa. Noong matapos ako ay agad naman akong tumungo sa balkonahe kung saan naroon si Lolo Victor. Pinaupo niya ako sa kanyang tabi at sabay naming pinanood ang paglamon ng kadiliman sa paligid. Kinuha ni Lolo ang aking dalawang kamay at pinalahad niya yon sa kanyang harapan. Makaraan ang ilang sandali ay may pinatong siya roong dalawang pintas na may nakakabit na dalawang mutya. Agad na nanlaki ang aking mga mata habang nakatitig kay Lolo Victor. Ngumiti naman siya sa akin at sa kanya ko tinapik sa aking balikat. Pakaingatan mo iyan, Apo. Yan ang makakatulong sa iyo para manggamot at puksain ang mga masasamang aswang sa ating paligid. Mutya ng kuweba at mutya ng pangil ng bakunawa. Alam ko na po kung ano ang gamit nito, Lolo Victor. Ang mutya ng kuweba ay para manggamot at ang mutya ng pangil ng bakunawa ay siyang magbibigay sa akin ng lakas at proteksyon laban sa mga masasamang nilalang katulad ng mga aswang. Ganoon na nga, Apo. Ingatan mo yan na hindi mawala sa iyo. Dahil simula sa araw na ito ay isa ka ng ganap na antingero at albularyo. Hindi ko naman mapigilan ang maging masaya sa araw na yon, kalakbay. Nayakap ko pa si Lolo Victor dahil sa sobrang tuwa ko sa pagtitiwala nito sa akin. Masayang masaya rin siya ng mga sandaling yon habang nakikita ko na sobrang humahanga siya sa aking determinasyon. Simula sa araw na yon ay sinubukan ko ng manggamot. Naroon naman si Lolo Victor sa tabi ko para gabayan niya ako sa paggamot. Nung una ay medyo nahihirapan pa ako at hindi gamay ang mga kailangang gawin, kaya naman minsan ay tinatawag ko si Lolo Victor para tulungan ako. Hindi naman niya ako pinabayaan at naroon siya para tingnan ako at turuan. Maging sa pag-iensayo ay nakaagapay rin ito sa akin. Nang sabihin ko sa aking mga magulang ang pagiging isa kong ganap na antingero at albularyo, ay hindi na sila nagulat pa. Natuwa naman sila nanay at tatay para sa akin. Basta raw ay hindi ko pababayaan at ipapahamak ang aking sarili. Nangako naman ako sa kanila tungkol sa bagay na yon. Isang araw nun ay abala kami ni Lolo Victor sa pagtatanim ng gulay sa aming bakuran nang biglang dumating si Mang Kulas na tila humahangos pa.
Hingal na hingal niyang sinabi sa amin na kailangan niya ng tulong namin dahil nagsusuka raw ang kanyang anak. Mabilis namang kaming kumilos ni Lolo Victor. Inanda namin ang mga bagay na kakailanganin namin sa panggagamot. Noong matapos kami, ay agad kaming sumama kay Mang Kulas. Habang binabagtas namin ang daan patungo sa kanila, ay panay ang kwento niya kung ano ang nangyari sa kanyang anak na si Miguel. Galing lang daw ito sa piyesta kahapon, kasama ang mga kaibigan nito. Ginabi raw ng uwi si Miguel. Pagdating daw ng mga bandang 12:00, ay sumakit daw ang tiyan nito. Pinagpapawisan ito ng malagkit na tila hindi naman daw normal. Namutla raw si Miguel at dumadaing sa sobrang sakit ng sikmura. Bigla rin daw nawala ng malay si Miguel. Labis daw na naligalig sila kaninang umaga. Pero hindi nila naisip na tumungo sa amin at nawala raw ito sa kanilang isip. Nitong umaga raw ay sumusuka na si Miguel at mas lalong sumama ang pakiramdam nito. Habang nagwikwento si Mang Kulas ay hindi ko maiwasan ang mapaisip kung ano ang maaring dahilan sa nangyari kay Miguel. Napatingin naman ako kay Lolo Victor nang tapikin niya ako sa aking balikat at tanguan. Tumango rin naman ako sa kanya pabalik para iparating sa kanya na kaya namin nagamutin si Miguel kung sakali man ano ang sakit na dinaramdam nito. Lo, hindi kaya naaswang po yung anak ni Mang Kulas? Malalaman din natin yan mamaya kapag nakarating na tayo sa kanila, Apo. Napatingin naman ako sa bahay nila Mang Kulas nang makarating na kami sa kanila. May kung ano akong nararamdaman na tila kakaibang enerhiya. Pagkatapak pa lamang ng aking paa sa kanilang bakuran. Tila kakaibang enerhiya ng kasamaan na noon ko lang din naramdaman. Hindi ko naman alam kung ako lang ang nakaramdam nun o maging si Lolo Victor. Hindi naman ako kumibo at sumunod ako sa kanilang dalawa ni Mang Kulas. Pero nanatili akong alerto. Pagdating namin sa balkonahe ng kanilang bahay, ay narinig namin ang sigaw at daing ni Miguel habang tuloy-tuloy ang pagsuka nito. Agad na kaming pumasok ni Lolo Victor sa loob ng bahay ni Mang Kulas. Naabutan namin sa sala si Miguel na nagsusuka habang hinahagod naman ng kanyang ina ang kanyang likuran. Bumaling naman si Lolo Victor kay Mang Kulas at sa asawa nito. Sinabihan sila ni Lolo na lumabas na muna at hayaan kami ni Lolo Victor na tingnan itong si Miguel. Tumango naman ang mag-asawa at tinawag ng mga ito ang dalawa pang anak na naroon sa kwarto ng mga ito. Nang tuluyan ng makalabas ang buong pamilya ni Miguel, ay dito na kami nagsimula ni Lolo Victor. Naglagay ako ng tubig sa malaking palanggana. Nilagyan ko yon ng asin bago naman bumalik sa sala at ipinatong yon sa mesa. Inuha naman ni Lolo ang langis kung saan dinadasalan namin yon tuwing mag-oorasyon. May nakalagay rin doon na iba't ibang dahon na siyang nadasalan na namin ni Lolo para naman maging mas epektibo sa paggamot. Kumuha naman ako ng puting kandila at itlog mula sa bayong na dala namin ni Lolo Victor. Tinanguan naman ako ni Lolo Victor. Sinabihan niya na ako na ang bahala kay Miguel. Iyon na rin daw ang oras para magampanan at mapatunayan ko ang aking sarili bilang isang albularyo. Itinaas ko na ang aking dalawang kamay sa ere. Lumapit ako kay Miguel at pinaikot ko sa kanyang ulo ang itlog at maging ang kandila na aking hawak. Ipinikit ko ang aking mga mata at nagpatuloy naman ako sa pagdarasal. Sinasabayan din ako ni Lolo Victor habang naglilibot din siya sa kinauupuan ni Miguel. Matapos ang ritual ay lumapit ako sa palanggana na may tubig na may asin. Binasag ko ang itlog. Napunta ang laman nun sa palanggana
na may halong tubig. Pagkatapos ay pinatak ko naman doon ang kandila ng masindihan ko ito. Inintay namin ni Lolo ang ilang sandali hanggang sa ang patak ng kandila at ang itlog ay naghugis ng larawan at lugar doon. Napakunot ang noo namin ni Lolo Victor nang makilala namin ang taong naroon sa planggana na may tubig. Napatingin kami kay Miguel nang muli siyang dumaing. Nilapitan ko siya at hinawakan ko siya sa kanyang noo. Dinasalan ko siya ng isang malakas na panalangin sa wikang Latin. Mas nagwala naman si Miguel at nagpupumiglas. Doon namin nakumpirma na inaaswang si Miguel at kung hindi pa kami dumating ni Lolo Victor, ay baka tuluyan na siyang kunin ng aswang. Kinuha ni Lolo Victor ang isang kwintas na siyang proteksyon laban sa mga aswang. Isinuot niya yon sa leeg ni Miguel. Ilang sandali pa ay unti-unting kumalma ang kalagayan ng binata. Umupa rin ang paghingal niya ng malalim. Bumalik ang aliwalas ng kanyang muka. Tinanong agad siya ni Lolo Victor kung kumusta ang pakiramdam niya. Sinabi naman niya na nawala na raw ang sakit ng kanyang tiyan. Umupa na rin daw ang nararamdaman niyang paninikip ng kanyang dibdib at init. Dinasalan ulit namin siya ni Lolo Victor at binilinan na lagi niyang suotin ang proteksyon na binigay sa kanya ni Lolo. Sa paraang iyon ay hindi siya maano ng mga masasamang nilalang katulad ng aswang. Pagkatapos ng paggamot namin kay Miguel ay kinausap na rin namin si Mang Kulas. Sinabi namin sa kanya ang mga dapat na gawin para hindi na sila balikan ng aswang na gustong biktimahin si Miguel. Labis naman ang pasasalamat sa amin ni Mang Kulas at ng asawa nito. Binigyan nila kami ng manok at mga prutas bilang bayad sa pagpapagaling namin kay Miguel. Tinanggihan namin iyon ni Lolo Victor, ngunit pinagpilitan ng asawa kung kaya't tinanggap na rin namin. Habang nasa daan kami, ay tinanong ko si Lolo Victor kung ano ang plano niya sa nalaman namin kanina. Tutungo tayo agad doon sa kanila, Apo. Kailangan natin kausapin ang aswang na ito nang malaman niya na alam na natin ang pinaggagawa niya. Paano po kung hindi siya makinig sa atin, Lo? Kinakailangan niyang makinig. Kung hindi ay wala na tayong magagawa, kundi ang kalabanin siya. Sa tingin ko po, Lo, hindi natin siya mapapakiusapan. Tignan mo naman ang ginawa niya kay Miguel. Subukan lang natin, Apo. Huwag kang mag-alala. Hindi niya tayo masasaktan. Alam niya kung hanggang saan ang kakayahan niya. Sige po, Lo. Kung ano man ang mangyari, ay nakahanda po ako. Tumungo nga kaming dalawa ni Lolo Victor sa tahanan ng aswang na si Mang Alan. Pagdating namin sa bahay nito, ay naabutan agad namin na nakatunghay ito sa binilad na karne. Napakunot ang noo namin ni Lolo Victor dahil sigurado kami na hindi yun karne ng baboy o ng anumang klase na hayop, kundi karne yun ng tao. Mabilis kaming pumasok sa bakuran ng aswang na si Mang Alan. Nilingon niya kaming dalawa ni Lolo. Hindi na siya nagulat nang makita niya kaming dalawa at mukhang inaasahan na rin niya ang pagdating namin. Iniwan niya ang pagtingin sa karneng nakabilad at tuluyan niya kaming hinarap ni Lolo Victor. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang muka. Anong ginagawa niyo rito? Ano ang kailangan niyo mula sa akin? Hindi na siguro namin kailangan na magpaliwanag kung bakit kami naririto ngayong araw sa bahay mo, Alan. Alam mo kung ano ang pakay namin. Kung ganoon, ay alam na ninyong maglolo ang tungkol sa ginawa ko sa anak ni Kulas. Ganoon na nga, Alan. Kaya kami naririto para kausapin ka. Umaasa ako na makikipagtulungan ka sa amin. Kung yan ang pinunta nyo rito, wala kayong mapapala na maglolo. Ano ang ibig mong sabihin, Mang Alan?
Hindi niyo ako mapipigilan sa mga ginagawa ko. Kailangan ko ng pagkain sa bawat araw. Kung hindi ko gagawin na makakain ng gusto kong pagkain, kahit isang beses manghihina ako. Sanayin mo na ang sarili mo sa pagkain ng hayop, Alan. Huwag mong gagalawin ang mga tao rito sa buong baryo natin. At bakit? Ano ang gagawin ninyo, maglolo? Pipigilan ako? Ganoon nga, Mang Alan. Kapag hindi ka pa rin tumigil, wala na kaming magagawa kundi ang kalabanin ka. Umalis na kayong maglolo. Wala kayong mapapala sa akin. Tandaan mo ang banta namin ng apo kong sinilo, Alan. Hindi ito ang una at huli nating pagkikita. Tiningnan muna namin ng mataam si Mang Alan bago naman kami tuluyang tumalikod ni Lolo Victor. Puno ng pagbabanta ang tingin naming yon. Para matakot si Mang Alan, ngunit mukhang wala sa bokabularyo nito ang salitang takot. Habang pabalik kami sa bahay ay hindi namin maiwasan ni Lolo na pag-usapan ang paghahanda pagdating sa bahay. Dahil alam namin na susugurin kami ni Mang Alan mamayang gabi. Lalo pa at nagalit ito sa pakikipag-usap namin. Mas mabuti nang handa kami sa mga susunod nitong hakbang. Hindi na namin lubos na inalala ang kapakanan nila nanay at tatay at ng aking mga kapatid dahil nabigyan na namin sila ng proteksyon laban sa mga masasamang nilalang. Ang inaalala namin ni Lolo Victor ay ang pagsugod ni Mang Alan. Alam namin na wala itong pakialam, lalo at pinakialaman namin ang plano niya. Pagdating naman sa bahay, ay naglagay na kami agad ni Lolo Victor ng proteksyon laban sa aswang. Naglagay kami ng asin, bawang, dahon ng gabi, buntot ng pagi at ilan pang pangontra sa aswang sa bawat sulok ng aming bahay. Sinabi rin namin kay Nanay Elsie na mag-iingat at huwag silang magpagabi sa daan. Pagsapit ng dilim ay nasa bahay na ang lahat. Naghahapunan na kami noon pero nakamatiyag pa rin kami ni Lolo Victor sa buong paligid. Alam namin na kahit anong oras ay may nagbabantang kapahamakan sa aming lahat. Noong matapos kaming maghapunan ay dumating na nga ang inaasahan namin ni Lolo Victor. Sinabihan namin sila Nanay Elsie na mag-iingat at magdasal lamang sa loob. Sinabihan din namin sila na wag lalabas ng bahay kahit na ano ang mangyari. Lumabas naman kami ni Lolo Victor at hinarap namin si Mang Alan na noon ay nakapagbagong anyo na sa isang malaking itim na baboy ramo. Mabilis itong sumugod sa amin na parabang hindi na makapaghintay na patayin niya kami ni Lolo Victor. Ngunit agad din kaming kumilos ni Lolo at iniwasan ang atake nito. Mabilis kumilos itong si Mang Alan pero nababasa na rin namin ang galaw niya. Sinabuyan ko ng asin ang aswang na si Mang Alan, dahilan para mapatigil ito sa pagsugod sa amin. Kinuha iyong pagkakataon ni Lolo para itapal niya sa noo ang banal na krus. Malakas naman akong nagdasal ng Latin at sinabayan naman ako ni Lolo Victor. Patuloy kami sa pagdarasal habang unti-unti kong sinasaboy ang asin na may tubig kay Mang Alan. Rinig na rinig namin ang pagtangis nito dahil sa ginagawa namin ni Lolo Victor. Nagpumilit itong manlaban pero wala na siyang nagawa pa dahil nanghihina na ito. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik sa taong anyo si Mang Alan. Sumuka ito ng malakit na itim na likido kasama ang itim na bertud. Agad naman iyong binasag ni Lolo Victor at dinurog ng pino. Pagkatapos nun ay dinasalan namin si Mang Alan para tuluyang mawala ang pagiging aswang nito. Nang matapos kami ni Lolo Victor, sa ritual na yon ay iniwan na namin si Mang Alan sa aming bakuran. Pumasok na kami ng bahay at natulog ng tahimik.
Kinabukasan ay hindi na namin naabutan si Mang Alan sa labas. Mukhang nakauwi na rin ito sa kanilang bahay. Nabalitaan na lang namin na umalis ito sa aming baryo at lumipat sa ibang lugar. Ayon sa mga hinuha namin ni Lolo Victor, ay umalis ito upang maiwasan ang kahihiyan na sinapit mula sa amin. Nang araw rin yun, ay nakatanggap kami ng sulat mula kay Tio Tonyo. Binasa naman iyon ni Nanay Elsie at nalaman namin na nagkasakit ang asawa nitong buntis at kinakailangan nito ng tulong namin ni Lolo Victor. Iyon ang unang pagkakataon na humingi ng tulong si Tio Tonyo kay Lolo Victor, simula noong mamatay si Lola Amanda. Kita ko naman ang pagiging masaya ni Lolo Victor nang mga sandaling yun nang marinig niya ang balita mula kay Nanay Elsie. Agad naman siyang naghanda ng mga gamit para sa paggamot sa asawa ni Tio Tonyo. Sinabihan ko rin siya noon na sasama naman ako sa kanya papunta sa Capiz dahil gusto ko siyang tulungan. Hindi naman tumutol si Lolo Victor at natuwa pa ito. Mas maigi raw yun nang makilala ko rin daw ang mga pinsan ko. Kinabukasan ay maaga na kaming umalis ni Lolo Victor. Dumaong kami sa pantalan ng Iloilo City at saka kami sumakay ng bus papuntang Capiz. Halos 1 oras din ang naging biyahe namin bago naman kami nakarating sa Dumaraw. Sumakay pa kami ng tricycle pagdating namin sa bayan, papasok sa baryo kung saan nakatira sila Tio Tonyo. Mabuti na lamang at kilala si Tio nang namamasada ng ipagtanong namin siya ron. Pagkabayad namin sa tricycle ay umalis na rin ito. Napatingin kami ni Lolo Victor sa malawak na palayan ng sumalubong sa aming dalawa. Sa dulo ng napakahabang pilapil ay matatanaw ang isang malaking bahay na gawa naman sa kawayan. Napatanong pa kami ni Lolo Victor sa bahay na naroon sa tabi ng kalsada para tanungin kung ang bahay na natatanaw namin ay ang bahay ba ni Tio Tonyo. Noong makumpirma namin ni Lolo na iyon nga ay nagpasalamat naman kami sa aming pinagtanungan. Napansin ko sa mga sandaling yon ang ilang beses na pagbuga ng hangin ni Lolo Victor para naman pakalmahin ang kanyang sarili. Tinapik ko si Lolo sa kanyang balikat para pakalmahin siya kahit na papaano. Huwag po kayong mag-alala, Lolo Victor. Sigurado ko ay napatawad na po kayo ni Tio Tonyo dahil kung hindi, ay hindi naman siya hingi sa atin ng tulong. Sana nga Nilo Apo, nang sa ganun ay maging maayos na ang samahan ng pamilya natin. Yun lang naman ang hangad ko sa mundong ito at wala nang iba pa. Gusto ko na talagang magkaayos kami ng Tito Tonyo mo. Tumango na lamang ako kay Lolo Victor kahit na mukhang mahirap ang kagustuhan niyang mangyari. Sumunod naman ako sa kanyang likuran at ngumiti dahil sa tuwa para kay Lolo Victor. Binaybay namin ang maliit na pilapil. Ilang beses pa akong nauhulog sa pilapil pero tinawag ko na lamang yon. Pagdating namin sa bakuran ng bahay ni Tio Tonyo ay namangha kami sa ganda ng bahay nila. Napakalawak din ang kanilang bakuran. Medyo magubat nga lang sa likuran ng kanilang bahay. Ilang beses naming tinawag ni Lolo Victor si Tio Tonyo hanggang sa may lumabas na isang batang babae. Takang-taka naman nang makita kami ni Lolo. Nakadungaw ito sa bintana at mabilis na umalis habang tinatawag nito ang kanyang ama. Makaraan ang ilang sandali na paghihintay namin ni Lolo Victor ay bumaba na rin ng bahay niya si Tio Tonyo. Bakas sa mukha nito ang gulat nang makita niya kaming dalawa ni Lolo. Ako na nga ang bumati sa kanya. Saka nagpakilala nang hindi sila nagsalita ni Lolo Victor. Lumapit din ako sa kanya at nagmano. Tio Tonyo, ako nga po pala ang panganay na anak ng kapatid mo pong si Nanay Elsie. Masaya po ako na makilala ka matapos ang 19 na taong hindi ka namin nasilayan. Napakalaki mo na pala. Sayang at hindi mo makikilala ang panganay ko ring anak na si Ninya.
Nasa Iloilo kasi siya at doon nag-aaral. Ang isa niyang kapatid lang ang nandito, si Digna. Naku, ayos lang po Tio Tonyo. Marami pa namang pagkakataon. Oo nga po pala, nandito rin kami ni Lolo Victor dahil natanggap namin ang sulat mula sa inyo. Sulat? Kailanman ay hindi ako nagpadala ng sulat. Ha? Kanino po kaya ito nanggaling? Inabot ko naman kay Tio Tonyo ang sulat na natanggap namin. Kinuha niya naman yon mula sa akin at tiningnan niya. Napabuntong hininga siya nang makilala kung sino ang may gawa nun. Humingi naman ng pasensya sa akin si Tio Tonyo at hindi niya raw inaasahan na papadalhan daw kami ng sulat ni Tia Jela, ang kanyang asawa. May dinaramdam daw kasi itong sakit at sa pagkakaalam nila ay inaaswang ito, lalo pat pinagbubuntis daw nito ang kanilang ikatlong anak. Sa hinuha raw nila ay inaaswang ang kanyang asawa. Sa pagkikwento ni Tio Tonyo ay hindi man lang niya sinulyapan si Lolo Victor. Tila naging hangin na lamang si Lolo sa kanyang paningin. Kaya naman sinikap kong isingit si Lolo sa usapan pero matigas ang puso ni Tio at hindi man lang niya yon binigyan ng pansin. Niyaya niya nga akong pumasok sa kanilang tahanan. Hinila ko na si Lolo Victor dahil kung hindi ay baka maiwan na siya sa labas. Pagkakita pa lamang namin kay Tia Jela ay kakaiba na agad ang naramdaman ko at maging si Lolo. Inilapag muna namin ang aming mga gamit sa gilid ng kanilang sala. Lumapit naman ako kay Tia Jela at saka nagmano. Napatingin ako sa tiyan nito na noon ay malaki na at mukhang malapit ng manganak. Maputla si Tia Jela at mukhang mahinang-mahina. Hindi ito nalalayo sa sitwasyon ni Miguel na siyang pinanggalingan namin ni Lolo Victor. Nilapitan ni Lolo si Tia Jela at hinawakan niya ang kamay nito. Tiningnan ko naman si Tio Tonyo at kita ko sa mga mata niya ang dagli ang galit para kay Lolo Victor, pero hinayaan niyang mag-usap ang magmanugang. Lumapit naman ako kay Tio at tumabi naman ako sa kanya. Hindi ko maiwasan ang magsalita sa mga sandaling yon habang nakatitig kay Lolo Victor na nakangiti at kausap si Tia Jela. Tio, huwag po kayong mag-alala. Papagalingin po namin si Tia. Magaling po si Lolo Victor at siya po ang nagturo sa akin ng manggamot. Isa ka ring albularyo? Hindi na ako nagtaka. Naimpluwensyahan ka nga ng matandang yan. Sana ay magbago pa ang isip mo bago pa maging huli ang lahat. Huwag mong ilagay sa panganib ang iyong pamilya dahil lang dyan. Alam ko ang magiging posibleng mangyari, Tio. Nasabi ko na rin iyon sa mga magulang ko. Pero sabi nila ay huwag ko raw alalahanin ang bagay na iyon. At kaya naman po raw nila ang kanilang sarili. Ganyan din kami noong una, Nilo. Pero hindi pala maganda ang kinalabasan. Sana ay handa ka nga. Opo, Tio. Salamat po sa paalala. Hindi na lamang ako kumibo sa sinabing yon ni Tio Tonyo. Tumango na lamang ako sa kanya. Noon ay kinausap na rin namin si Tia Jela sa mga posible naming gawin para naman sa kanya. Nalaman ko rin na siya pala ang nagpadala ng sulat para humingi ng tulong kay Lolo Victor. Natutuwa naman siya na makilala kami ni Lolo at hindi niya raw inaasahan na sa ganoong pagkakataon pa raw kami nagkita-kita. Pagkatapos ng pag-uusap ay tinawag ni Tia Jela si Tio Tonyo para kausapin ito. Si Lolo Victor naman ay tumungo sa balkonahe para magpahangin at hindi marinig ang pag-uusap ng mag-asawa. Sumunod naman ako sa kanya at tinapik siya sa kanyang balikat. Makaraan ang ilang sandali ay tinawag naman ako ni Tio Tonyo. Itinuro niya sa akin ang magiging kwarto namin ni Lolo Victor. Dinala ko sa kwarto ang gamit naming dala ni Lolo at inayos yon. Sumunod naman sa akin si Lolo Victor at inabala ang kanyang sarili sa paghahanda ng mga gamit para na rin simulan namin ang panggagamot kay Tia Jela.
Ngunit natigilan din kami nang nalaman namin na Lunes pala ang araw na yon at hindi Martes o kaya ay Biyernes. Binigyan na lang muna namin ng proteksyon si Tia Jela para hindi na ito malapitan ng aswang tuwing gabi. Dinasalan lang muna namin si Tia Jela upang mawala ang kung ano man ang nararamdaman nito sa katawan dulot ng aswang na inuunti-unti siyang kunin. Noong matapos ay gumawa naman ako ng isang proteksyon para kay Tio Tonyo at sa anak nitong si Ninya. Naglagay ako sa maliit na plastik ng bawang, asin at sa kabala ng baril na nagamit ko na. Ibinigay ko yon kay Tio Tonyo. Makakatulong po yan para hindi kayong magalaw ng aswang. Tuwing gabi kasi siyang naririto para kunin po ang anak ninyo ni Tia. Salamat, pamangkin. Hindi man ako lubosang naniniwala rito, ay kakapitan ko na. Wala naman pong mawawala kung paniniwalaan mo po, Tio Tonyo. Oo nga po pala, bukas po namin gagawin ng ritual para mas maging epektibo. Kinakailangan na Martes o kaya ay Biyernes ang paggamot. Kapag po kasi Lunes baka hindi gumana. Nauunawaan ko, Nilo. Maraming salamat. Huminga naman ako ng malalim habang nagdadalawang isip ng mga sandaling yon. Kung itutuloy ko ba ang binabalak kong pagkausap kay Tio Tonyo. Isa lamang akong pamangkin at ayaw ko sanang panghimasukan ang problema na namamagitan kay na Tio Tonyo at Lolo Victor. Ngunit hindi ko na rin matiis ang mga nakikita kong pakikitungo nila sa isa't isa. Naawa na rin ako kay Lolo Victor sa tuwing nasasaktan siyang hindi kinakausap ni Tio Tonyo at para bang hangin lamang siya. Kumuyom naman ang kamay ko para palakasin ang aking loob. Humugot ako ng isang malalim na hininga. Tio, pwede po ba kitang makausap tungkol sa isang bagay? Oo naman, Nilo. Tungkol saan ba yan? Tungkol po sa inyo ni Lolo Victor. Alam mo po bang sobrang tuwa niya noong matanggap niya ang sulat? Labis po ang pananabik niyang makita kayo at makausap. Gusto niya rin pong matulungan si Tia Gela. Walang araw na hindi niya ho kayo iniisip at inaalala. Kung pakikiusapan mo lang ako na patawarin siya, yan ang hindi ko pa kayang ibigay, Nilo. May tamang panahon ang lahat. Nauunawaan ko po, Tio. Ang amin lang ay sana huwag mo pong tuluyang isara ang puso mo para kay Lolo. Kinagabihan nun ay maagang nag-ayos sina Tio Tonyo at Tia Jela ng kanilang higaan para matulog na. Kasama nila ang anak nilang si Ninya sa kanilang kwarto. Samantala kami ni Lolo ay hindi makatulog ng maayos dahil mataman kaming nagbabantay sa labas. Hindi naman ako mapakali nun habang nakaupo sa isang silya sa may salas. Nakapatay na ang buong ilaw sa loob at tanging sinag na lamang ng buwan ang tumatagos sa dingding na kawayan ng bahay. Napatingin naman ako kay Lolo Victor nang hugutin niya ang tabak na siyang pagmamay-ari ni Tio Tonyo. Mahaba iyon at napakatalas. Panigurado na mamamatay ang tatagain nun. Lumapit naman ako kay Lolo at saka kinuha sa bayong ang punyal na tanso. Unti-unti na naming nararamdaman ang pag-iinit ng mutya kung saan indikasyon na naroon na ang aswang para muling silipin si Tia Jela. Nang sa ganon ay unti-unti nitong nakukuha ang bata. Dahan-dahang lumabas kami ng bahay ni Lolo Victor. Napagsabihan ko na rin si Tio Tonyo kanina ng mga dapat niyang gawin na siya ring gustong ipaabot sa kanya ni Lolo. Sinarado namin ang pinto ni Lolo Victor sa labas at hinintay namin na magpakita ang aswang. Ilang sandali ang lumipas at nakaharap na namin ang isang malaking tao na may anyong aso. Titig na titig ang nanlilisik nitong mga mata. Wari bang kinikilala niya kami? Maya-maya ay ngumisi ito habang nakalabas ang mga matutulis niyang ngipin at nakalaylay ang mahaba niyang dila. Napaaga yata ang pagdating mo, aswang. Ngunit pasensya ka na at mukhang hanggang dito na lang ang pagpupuyat mo sa mag-ina.
Hindi kami papayag na makuha mo ang mag-ina at maging hapunan mo sila. Hindi ko akalain na may dayong mga albularyo sa aming baryo. Ngunit hindi ibig sabihin nun ay natatakot na ako sa inyo. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon, Aswang. Dahil kahit ano ang gawin mo, hindi na matutuloy ang plano mo. Hindi mo makukuha ang mag-ina. Tama ang apo ko. Dadaan ka muna sa amin bago iyon mangyari. Pero sisiguraduhin namin na hindi iyon mangyayari. Tumawa ng malakas ang aswang na para bang nanggagaling ang boses nito sa napakalalim na hukay. Kumuyom ang mga kamay nito at tila na insulto sa huling sinabi ni Lolo Victor. Huwag kayong pakampante na dalawa. Baka nakakalimutan nyo na nasa teritoryo ko kayo. Dayo lamang kayo rito, kaya hindi nyo ako kilala. Mayabang ka, tanda. Kaano-ano mo ba ang taong pinoprotektahan mo? Wala ka na roon. Responsibilidad namin ng apo ko na protektahan sila mula sa kasamaan mo. Maglulong antingero na albularyo. Hindi na ako magtataka pa. Mukhang naglakbay pa kayo para lamang matulungan ang mga taong nasa loob ng bahay na yan. Sino ba naman ang mag-aaksaya ng panahon para lamang bumiyahe ng malayo para protektahan sila? Pamilya man namin o hindi, kapag nangangailangan ng tulong ay tutulungan namin. Kahit gaano pa ito kalapit o kalayo. Matapang kang bata ka. Gusto ko ang mga katapangan niyong maglolo. Pinapalakas pa akong lalo para labanan kayo. Nakakatuwa naman. Matapos nun, humigpit ang pagkakahawak ko sa aking punyal na hawak. Unti-unti na rin akong nagdasal nun sa aking isipan habang pinapakaramdaman ko ang aswang sa aming harapan ni Lolo Victor. Malakas ang enerhiyang nagmumula sa katawan nito at alam ko sa mga sandaling yon na hindi ito madaling kalabanin. Ayon sa pisikal nitong itsura at lakas ng enerhiya ay malakas ito at mukhang isang gabunan. Hinawakan ko ang mutya ng pangil ng bakunawa noong nagsimula ng kumilos ang aswang. Mabilis naman itong tumakbo at saka lumundag na hindi agad na agapan ni Lolo Victor dahil na rin sa katandaan niya. Natumba si Lolo Victor sa may damuhan habang nakadagan sa kanyang tiyan ang aswang. Akma sana si Lolo Victor na sasaksakin ng aswang gamit ang mahabang kuko nito nang mabilis akong lumundag at sinipa ito. Dahil naman sa lakas ng aking pagkakasipa ay tumilapon ang aswang sa mga puno. Dinaluhan ko agad si Lolo Victor at tinulungan siya sa pagtayo. Binigay niya naman sa akin ang mahabang itak ni Tio Tonyo at hinugot niya mula sa kanyang bulsa ang tigalpo. Ang bala nun ay maliit na balang gawa naman sa tanso. Kapag natamaan ka nito, lalo na ang aswang, ay manghihina ito at hindi makakakilos ng mabilis ang katawan. Dito nagplano kaming dalawa ni Lolo na ako ang susugod sa aswang at iyon naman ang pagkakataon na samantalahin ni Lolo Victor para tigalpuhin ang aswang sa likuran nito. Pumayag ako sa gustong mangyari ni Lolo Victor. Iniwan ko siya sa kanyang kinatatayuan at agad naman akong lumapit sa aswang na noon ay pasugod na rin sa aking pwesto. Lumukso naman ako at para akong isang bakunawa na lumipad sa ere habang sumisigaw. Inanda ko ang tabak na aking hawak at handa nang tagain ang aswang. Sa pagkakadantay ko ng tabak sa braso nito ay naputol agad yon. Labis ang sigaw ng aswang habang iniinda ang sakit na dulot ng pagputol sa braso nito. Nagawa pa ako nitong hampasin ng malakas sa aking tagiliran, dahilan para mapasubsob naman ako sa lupa. Nabitawan ko rin ang tabak na aking hawak nun. Maya-maya pa, natanaw ko si Lolo Victor na palapit sa likuran ng aswang habang nagsisigaw ito at hawak-hawak ang naputol na braso.
Nanggagalaiti sa galit ang aswang na nakatitig sa akin. Ngumisi naman ako sa kanya nang mas lalo lamang siyang nainis sa amin at nagalit. Napansin ko rin doon ang pagiging seryoso ni Lolo Victor. Agad niyang tinigal po ang liig ng aswang ng 3 beses. Napahawak ang aswang sa kanyang liig at nanlaki ang mga mata nito na napalingon kay Lolo Victor. Ngunit hindi ko inaasahan ang malakas na pagkakahampas nito kay Lolo, dahilan para tumilapon si Lolo sa mga punong kahoy. Narinig kong umubo ng malakas si Lolo nang bumagsak siya sa lupa. Nilingon naman ako ng aswang, saka ito ngumisi. Isang makahulugang ngisi ang ibinigay niya sa akin na parabang pinaparating niya na nagkamali ako ng kinalaban. Tumayo naman ako mula sa pagkasalampak ko sa may damuhan at pinulot ang tabak. Mabilis na kumilos ang aswang at sa isang iglap ay nakarating na siya agad sa harapan ni Lolo Victor. Sinakal niya si Lolo na noon ay nanghihina pa. Nanlilisik ang aking mga mata nang sumigaw si Lolo nang ibaon ng aswang ang mga kuko nito sa leeg. Bitiwan mo si Lolo Victor. Tayo ang magharap na dalawa. Ako muna ang harapin mo bago si Lolo. Gusto ko yan. Palaban. Walang pagdadalawang isip na gusto kong makalaban at patumbahin. Gusto ko ang katapangan at determinasyon mo, bata. Wala akong panahon na makipag-usap sa iyo, aswang. Bitiwan mo si Lolo. Sige, sabi mo eh. Dito mabilis niyang binalibag sa kapunuan si Lolo Victor. Napasigaw naman ako nang malakas nang marinig ko ang pagdaing ni Lolo. Lumundag naman ako sa ere habang naumang ang kanan kong kamay kung nasaan ang aking hawak na tabak. Mukhang natunugan naman iyon ng aswang, kaya naman dali-dali siyang kumilos. Nabiyak ang lupa nang tumama ang aking hawak na tabak sa lupa. Naglikha pa iyon ng malakas na hangin na parabang galing sa isang malakas na buga ng bakunawa. Hinarap ko muli ang aswang na noon ay nanggagalaiti na sa takot ang muka. Hindi marahil nito inaasahan ang lakas kong taglay sa tulong ng mutya ng pangil ng bakunawa. Napatitig naman ako kay Lolo Victor nang maramdaman ko siyang kumilos sa kapunuan. Narinig ko rin siyang nagdasal ng isang Latin. Papalabas iyon ng mutya. Makalipas ang ilang sandali ay parang hangin na dumaan sa aming harapan si Lolo Victor at tumungo siya sa aswang na noon ay puno ng pagtataka. Natagpuan ko na lamang na utas na ang isa pang braso ng aswang na mas ikinagalit nito. Mga lintik kayo. Pagbabayaran niyo ang ginawa ninyong ito sa akin. Pagbabayarin ka rin naming aswang ka. Tumakbo na rin ako palapit sa aswang at sinipa ito sa noo. Natumba ang aswang at nahirapan itong tumayo dahil wala na ang 2 braso nito. Tumutulo na rin ang pulang likido mula sa naputol nitong braso. Napadaing ang aswang nang mabilis ko siyang sakyan sa kanyang sikmura. Agad kong itinutok sa kanya ang dulo ng tabak at nanlilisik ang aking mga mata na nakatitig sa kanya. Naramdaman ko ang paglapit sa amin ni Lolo Victor. Tinapik naman ako sa aking balikat ni Lolo at alam ko na kung ano ang gusto niyang iparating sa akin. Gusto niyang gawin namin ang ritual sa pagkuha ng itim na bertud sa katawan ng aswang. Tumayo naman ako at pinagdikit ang 2 palad ng aking kamay. Malakas kong binigkas ang panalangin ng ritual habang hindi ko inaalis ang tingin sa aswang na noon ay nagpupumilit na tumayo. Nilagyan siya ni Lolo Victor ng isang bala ng baril sa noo nito. Sumigaw ang aswang at para bang nasasaktan ito. Ngunit pinigilan siya ni Lolo Victor na gumalaw. Ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa hanggang sa 3 beses ko nang binigkas ang panalangin. Ilang sandali pa ang hinintay namin ni Lolo Victor hanggang sa sumuka ng dugo ang aswang, kasunod ang itim na bertud. Kinuha iyon ni Lolo Victor at mabilis itong binasag. Napasigaw ang aswang hanggang sa unti-unti itong nanginig at sumisinghap.
Nag-aagaw buhay ito habang paulit-ulit nitong sinisigaw sa amin ni Lolo Victor na magbabayad din daw kami balang araw. Noong nawalan na ito ng buhay, ay pinagdasal namin ito ni Lolo Victor. Sinunog din namin ang katawan nito na isang huwad na tao. Pagkatapos nun, ay sinabuyan namin ito ng banal na tubig at asin. Noong matapos na kaming dalawa ni Lolo Victor, ay tinapik niya ako sa aking balikat. Saka naman ako nito inakbayan. Napangiti pa ako kay Lolo Victor at ang hiling ko sa mga sandaling yon ay maging magkasundo na sila ni Tio Tonyo. Natapos na rin, Polyo. Sana po ay maging maayos na ang lahat pagkatapos nito. Sana nga, Apo. Bibigyan din natin ng proteksyon ang pamilya ni Tio Tonyo mo para hindi sila mabalikan ng ibang aswang. Tama po yan, Lo. Pera na po sa loob. Nang makapasok na kami sa bahay ni Lolo Victor, ay agad na kaming tumungo sa silid para naman magpahinga. Tiningnan pa muna ni Lolo Victor ang magpamilya sa kabilang kwarto para siguraduhin na nasa mabuting kalagayan ang mga ito. Kinabukasan ay ginawa na nga namin ang ritual sa paggamot kay Tia Jela. Nahirapan pa kaming dalawa ni Lolo Victor dahil masyadong malakas ang iniwang dalit ng aswang na nakalaban namin kagabi. Pero napagtagumpayan naman namin alisin ang nilalang na siyang sugo ng aswang. Napaalis namin ito at napatay sa pamamagitan ng dasal at ritual. Noong matapos kami, ay nakaramdam na ng kaginhawaan si Tia Jela. Labis ang pasasalamat niya sa amin ni Lolo Victor dahil naman sa aming tulong. Nabigyan din namin sila ng proteksyon gaya ng nasabi ni Lolo Victor. Hindi lang si Tia Jela ang binigyan namin kundi maging si Ninya at pati si Tio Tonyo. Naging masigla na rin si Tia Jela. Nabigyan na ng kulay ang kanyang mga labi na noon ay napakaputla. Puno rin siya ng enerhiya kung kaya't nakakagalaw na rin ito ng normal. Bandang tanghalian ay lumapit naman ako kay Tio Tonyo. Gusto ko rin siyang kausapin sa mga sandaling yon tungkol sa kanilang dalawa ni Lolo Victor. Tio, bukas po ay babalik na kami sa Guimaras. Napag-isipan niyo na po ba ang sinabi ko sa inyo kahapon? Hindi pa ako handa sa bagay na yan, Nilo. Huwag mo sana akong madaliin. Sana nga po ay hindi niyo tuluyang isara ang puso ninyo sa pagtanggap kay Lolo. Hindi naman po niya ginusto ang nangyari kay Lola Amanda. Baka po may malalim na rason kung bakit namatay si Lola Amanda ng mga panahong iyon. Bakit hindi kaya ay tanungin niyo po si Lolo Victor nang malinawang kayo? Sigurado po ako na hindi lang ikaw ang nasaktan sa pagkamatay ni Lola Amanda. Kung mayroon mang labis na nasaktan, ay siguradong si Lolo po iyon. Lalo pat siyang dahilan ng pagkawala ni Lola. Tiningnan naman ako ni Tio Tonyo ng mga sandaling yon. Nanatili siyang tahimik pero nakita ko sa mga mata niya ang kaliwanagan. Para siyang natauhan sa pagkakasabi ko ng mga salitang yon sa kanya. Pagkatapos ng pag-uusap namin, ay bumalik na rin ako sa sala ng bahay nila at hinarap ko si Ninya. Nakipaglaro naman ako sa bata hanggang sa sumapit ang hapon. Naabutan ko naman si Lolo Victor na malayo ang tingin sa labas. Nakaupo siya sa isang upuang kahoy sa balkonahe. Pinapanood niya si Tio Tonyo na abala sa pagsibak ng kahoy sa bakuran. Lo, kausapin mo na po si Tio. Subukan niyo lang pong ipaliwanag sa kanya ang lahat. Wala namang mawawala. Ang mahalaga naman ay sinubukan mo. Natatakot ako, Apo, na baka pagkatapos kong ipaliwanag sa kanya ang lahat, ay mas kamuhian niya ako. Hindi mo naman po ginusto ang nangyari kay Lola, Lo. Isa pa ay si Lola naman ang may kagustuhan. Nailigtas mo ang mag-asawa noon na may 2 sanggol na anak. Iyon nga eh. Mas pinili ko ang buhay ng mag-iina kaysa sa buhay ni Amanda. Subukan mo lang, Polo. Ang mahalaga ay masabi mo kay Tio. Nasa kanya na po iyon kung kailan kanya patatawarin at bibigyan ng pagkakataon na maging ama muli sa kanya. Parang ang tanda mo ng magsalita, Apo. Saan mo natutunan yan, ha? Saan pa ba, Lo?
di sa'yo po. Napatawa na lamang si Lolo Victor sa akin. Humugot siya ng malalim na hininga bago naman siya tumayo mula sa kanyang kinatatayuan. Inayos niya ang kanyang sarili bago naman siya bumaba ng hagdan patungo kay Tio Tonyo. Ngumiti naman ako sa kanilang dalawa bago ako pumasok sa loob ng bahay para kausapin si Tia Jela. Sinabi ko kay Tia ang tagpo na nagaganap sa labas. Sobrang tuwa naman ni Tia at ang hiling niya ay sana magkaayos na ang mag-ama. Tinulungan ko na lamang silang dalawa noon ni Ninya na magluto ng turon bilang merienda namin sa hapon na yon. Habang kumakain kami ng turon ay nanatiling tahimik sina Lolo Victor at Tio Tonyo. Mukhang hindi pa sila nagkakamabutihan na dalawa. Hindi na rin ako nagtanong bilang respeto kay Lolo Victor at Tio Tonyo. Kinabukasan na nga ay nagpaalam na rin kami kay Tia Jela at Ninya. Maagang umalis noon si Tio Tonyo para tumungo sa palayan nito. Pero alam ko sa mga sandaling yon na umiiwas lamang ito sa pag-alis naming dalawa ni Lolo Victor. Naghintay pa kami ni Lolo ng ilang minuto hanggang sa dumating ang tricycle na sasakyan namin patungong bayan. Bakas naman sa mukha ni Lolo Victor ang kalungkutan sa kanyang mukha ng mga sandaling yon. Naging matamlay si Lolo hanggang sa makabalik na kaming dalawa sa Guimaras. Simula noong makauwi na kami mula sa Capiz, ay palagi na rin siyang sinusumpong ng kanyang sakit na high blood. Hindi na rin siya kumakain ng marami at laging wala siyang gana. Sa inuwa ko ay masyado niyang dinamdam ang hindi pagtanggap sa kanya ni Tio Tonyo. Labis din ang pag-aalala namin noon sa kanya at sinubukan namin siyang kausapin na magpalakas para sa amin. Hanggang sa tuluyan na ngang humina si Lolo Victor at nakaratay na lamang siya sa banig. Lumipas ang ilang buwan at tumungo sila Tio Tonyo sa Guimaras. Para naman kay Lolo Victor, doon ay nagkaroon ng pagkakataon na nagkaayos ang mag-ama at nagkapatawaran. Hindi nagtagal ng 1 linggo at tuluyan nang namaalam sa amin si Lolo Victor. Kahit na malungkot ako sa pagkawala niya, ay masaya naman ako dahil ang huling hiling niya na magkaayos sila ni Tio Tonyo ay natupad din bago naman siya pumanaw. Nang mawala si Lolo Victor, ay ako na ang nagpatuloy sa kanyang gawain bilang isang albularyo at antingero. Kalakbay, hanggang dito na lang ang kwento ko. Maraming salamat sa pakikinig ninyo. Sana ay may napulot kayong aral sa kwentong inilahad ko. Maraming salamat. Wakas. Okay, so yun, grabe ang ganda ng kwento natin ngayon. Nakakaantig, no? Maglolo at mag-ama. So wala akong masabi, para sa akin ganito yung magagandang kwento, no? Hindi lang purong aswang na bakbakan talaga. Saka alam naman natin na malakas talagang mutya ng Bakunawa. So hindi ko na rin pabain yung opinion ko, mga kabaryo at kalakbay. Kayo nang bahala. Kung may komento kayo sa kwento natin, comment nyo sa baba para naman mabasa namin. Siya nga pala, baka manibago kayo yung channel natin na mga kwento ni Kabaryo sa Kadir Kabaryo. Kasama ko na ron yung kapatid ko. Kaya huwag kayong mag-alala, kapatid ko yun. Sana suportahan nyo. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna, mga kalakbay. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.